Alam nyo, sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, may mga kwentong bumubulong, mga kwentong mula pa sa ating mga ninuno, at isa sa mga pinakamalaking misteryo kung bakit maalat ang dagat. Ang sagot pala, ayon sa isang alamat, ay isang kwentong hinabi mula sa sakripisyo ng isang higante at sa kapangyarihan ng isang diwata. So eto na nga ang tanong ng lahat, bakit nga ba maalat ang dagat? Well, ayon sa isang sinaunang alamat dito sa Pilipinas, dalawa pala ang posibleng sagot. Yung isa, galing sa kwento ng magiliw na paglilingkod. At yung isa naman, galing sa banal na kapangyarihan. At pareho tong nakakabit sa dalawang tagapagbantay ng ating karagatan. Okay, so kilalanin natin sila. Sa isang banda, andyan si Lantoy. Siya yung mabait na higante. Sinasabi na ang puso niya kasing lawak daw ng karagatan. Imagine, ginawa niyang tulay ang sarili niya para lang sa mga tao. Tapos, sa kabilang banda naman, andyan si Magwayen, ang diyosa ng dagat. Siya naman, tagahatid ng mga kaluluwa at may kapangyarihang gumawa ng tsunami. So grabe yung pagkakaiba nila, di ba? Parang isang gentle giant versus isang powerful divine being. So, unahin muna natin si Lantoy. Pasukin natin ang kwento niya. Kasi dito, sa mundo niya, ang isang higante. Hindi siya monster. Hindi siya kinatatakutan. Actually, minamahal siya. Isipin niyo yon. Isang mundo na binuo niya gamit ang sarili niyang lakas para sa mga taong itinuturing niyang pamilya. Sabi nga sa alamat, si Lantoy ay may pusong kasing lawak ng karagatan at kalmadong tulad ng hanging amihan. Ang ganda, di ba? Sa linyang yan pa lang, alam mo nang iba siya. Hindi siya yung tipikal na higanteng naninira. Hindi, siya ay isang tagapangalaga. At ang tunay niyang lakas, hindi galing sa laki ng katawan niya, kundi sa laki ng puso niya. Imagine nyo to ha, isang buhay na tulay, literal. Araw-araw, si Lantoy, ilalatag niya yung dambuhalang katawan niya sa pagitan ng dalawang isla para lang makatawid yung mga tao. Yung likod niya, naging daan para sa kalakalan. Yung mga binti niya, naging pundasyon ng buong komunidad. Grabe no? Kaya naman, para sa mga tao, hindi lang siya basta isang tulay. Naging pamilya siya, parang tatay, kuya, kaibigan, lahat na. Yung pagmamahal sa pagitan nila, sinasabing kasing lalim ng dagat na binabantayan niya. At para kay Lantoy, sapat na yon na makita niyang masaya at nagpapasalamat ang mga tao. Higit pa yon sa kahit anong yaman. Okay, so iwan muna natin sandali si Lantoy at ang kanyang mundo. Kasi ngayon, sisirin naman natin ang isang kaharian na medyo iba. Hindi ito para sa mga mortal. Kung si Lantoy ay yung init ng pag-aaruga, ito namang sunod nating makikilala, siya yung lamig at hiwaga ng kalaliman. Papasukin natin ang mundo ng mga diwata. Para mas maintindihan natin si Magwayen, kailangan muna nating alamin ano nga ba ang isang diwata. Kasi sa mitolohiya natin, sila yung mga diyosa, mga espiritu ng kalikasan. Hindi sila sakop ng batas ng tao. Sila yung hangin, lupa, apoy, at sa kwento natin ngayon, si Magwayen, siya ang dagat. So, eto yung kailangan nating tandaan tungkol kay Magwayen ha. Siya ang reyna ng dagat. Period. At reyna rin siya ng kabilang buhay. Sa isang banda, kaya niyang magbigay ng masaganang huli sa mga mangingisda, pero sa kabilang banda, siya rin ang naghahatid ng kaluluwa. Ang kapangyarihan niya ay hindi yung tulad ng kay Lantoy na personal. Sa kanya, ito'y isang puwersa ng kalikasan na dapat mong katakutan at igalang. At dito talaga natin makikita yung dambuhalang pagkakaiba nila, no? Si Lantoy, siya yung pag-ibig na nahahawakan mo. Isang tulay na nararamdaman mo. Si Magwenya naman, siya yung kapangyarihan na dinadasalan mo na lang. Isang alon na wala kang magagawa kundi tanggapin. Si Lantoy para sa mga tao. Si Magwenya para sa buong mundo. Okay, balik tayo kay Lantoy. Kasi sa kabila ng lahat ng lakas niya, matatalo pala siya ng isang kalaban na hinding-hindi niya inaasahan. Isang kalaban na sobrang liit, pero magdudulot ng trahedya ang babago sa lahat. Dito na masusubok ang bakal niyang pagtitiis. Dito talaga nasukat yung pagmamahal niya. Try niyong isipin, libo-libong kagat ng langgam. Yung parang apoy na tumutusok sa balat mo. Bawat parte ng katawan niya, sumisigaw na, gumagalaw ka na. Pero tiniis niya. Pinili niyang tiisin yung sakit para lang hindi malaglag yung mga tao sa likod niya. Grabe. Bawat segundo, parang walang katapusang pagtitiis. Kaya ko to, para sa kanila. Yan na lang siguro ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya.
parang dasal na. Kasi sa gitna ng sobrang sakit, ang nakikita lang niya ay yung mga mukha ng mga taong mahal niya. Yung mga ngiti nila, yun yung naging lakas niya. Ito yung tunay na patunay ng pusong kasing lawak ng karagatan. Pero alam nyo, kahit gaano kakatibay, lahat may hangganan. Kahit ang bakal, kinakalawang. At para kay Lantoy, darating ang isang iglap. Isang sandali lang na isang pagkakamali niya mag-iiwan ng marka sa mundo na hinding-hindi na mabubura. Dahil sa sobrang sakit, napakislot siya. Isang kibot lang, isang bahagyang paggalaw. Para sa isang higante, halos wala lang yun. Pero para sa maliliit na tao sa likod niya, para yung isang malakas na lindol. Isang pagyanig na wawasak sa lahat ng pinaghirapan nila. At ang nahulog, daan-daang sako ng asin. Pero hindi lang to basta asin ha. Ito yung tinatawag nilang puting ginto ng mga isla. Ito yung bunga ng lahat ng pawis at pagod nila. Katumbas to ng pagkain, ng damit, ng mga pangarap, lahat yun natunaw lang bigla sa tubig. Isang buong kabuhayan na wala sa isang iglap. Patawad, hindi ko sinasadya. Yun lamang ang nabanggit niya, isang bulong na puno ng pagsisisi. At sa sandaling yun, nawala na yung sakit ng kagat ng langgam. Ang tanging sakit na nararamdaman niya, yung pagkadurog ng puso niya. Kasi pakiramdam niya, binigo niya yung mga taong pinakamahal niya. At dahil sa bigat ng kahihiyan, hindi na niya kayang harapin pa sila. So, ang ginawa niya, dahan-dahan siyang lumubog sa kailaliman ng dagat. Nagtago siya kung saan walang makakakita sa pag-iyak niya. At ayon sa kwento, bawat patak ng luha niya humalo sa tubig. At yun ang nagbigay sa dagat ng alat na simbolo ng kanyang walang hanggang pagsisisi. Doon nagtatapos ang malungkot na kwento ni Lantoy. Pero ano pa talagang ibig sabihin ng lahat ng to? Paanong sa isang karagatan, nagsama ang luha ng isang higanting puno ng pagmamahal at ang kapangyarihan ng isang diwatang walang kinikilingan? Well, yan yung ganda at hiwaga ng alamat na to, di ba? Sinasabi niya na ang dagat parang may dalawang kaluluwa. Yung alat niya, yan daw yung alaala ng sakripisyo ni Lantoy. Isang paalala ng pag-ibig na kahit gaano kadakila, pwede pa ring magkamali. Tapos yung lakas naman ng alon, yung mga bagyo, yan yung paalala ng kapangyarihan ni Magweyen. Isang puwersa na hindi natin kayang kontrolin. Pero para sa akin, ito yung pinakamahalagang aral sa buong kwento. Alam niyo ba kung anong ginawa ng mga tao? Hindi nila sinumpa si Lantoy. Sa halip, gumawa sila ng dambana. Hindi dahil sa galit, kundi para alalahanin yung kabutihan niya. Kasi siguro, naintindihan nila na ang tunay na pagmamahal hindi naman tungkol sa pagiging perfecto kundi tungkol sa kakayahang magpatawad. So, etong alamat na to, hindi lang siya simpleng paliwanag kung bakit maalat ang dagat. Isa siyang paanyaya. Isang paanyaya na tignan natin ang mundo sa ibang paraan, na sa likod ng bawat alon, sa bawat butil ng asin, may kwento pala ng pag-ibig, na sakripisyo at ng kapangyarihan. Kaya sa susunod na matikman nyo ang dagat, tanungin nyo ang sarili nyo. Ano ang mas nararamdaman nyo? Ang pighatiban ng isang higante o ang kapangyarihan ng isang diwata?